Paano kung sabihin ko sa'yo na ang dahilan kung bakit iniiwasan ka ng pera ay hindi malas, kundi ang pitaka mo? Isang maliit na pagkakamali lang ang direksyon kung saan mo ito inilalagay ay maaaring tahimik na humahadlang sa iyong kasaganaan. Ang mga taong binago lang ang bagay na ito ay nagsimulang makatanggap ng mga biyaya, panalo sa raffle, bayad na utang na matagal nang nakalimutan, at mga hindi inaasahang promosyon. At ang ginawa lang nila ay inilagay ang pitaka sa tamang direksyon. Hindi ito mahika, ito ay enerhiya. At ngayong gabi, matututuhan mo na kung paano ito i-unlock. Manood ng mabuti, dahil sa pagtatapos ng video na ito, baka hindi lang direksyon ng pitaka mo ang magbago kundi ang buong buhay mo rin. Naranasan mo na bang parang kahit gaano ka kasipag laging nauubos ang pera? Parang may humaharang sa daloy ng kasaganaan, kahit gaano ka magtipid o magsumikap, laging kapos. Paano kung ang problema ay hindi ang effort mo kundi isang simpleng bagay lang, kung saan mo inilalagay ang pitaka mo? Sa mga sinaunang paniniwala, mula sa Feng Shui hanggang sa mga pamahiing Pilipino, napakahalaga ng direksyon. At ang pitaka mo, na siyang tagapagdala ng enerhiya ng pera baka nakaharap sa maling direksyon. Sa video na ito, matutuklasan mo kung aling direksyon ng pitaka ang humaharang sa kasaganaan, at alin ang nagbubukas ng pinto sa di inaasahang biyaya. Ibahagi rin namin ang mga sikreto ng zodiac, mga tunay na kwento, at isang ritual na pwedeng magbago ng takbo ng iyong enerhiya sa pera habang buhay. Kaya manatiling nakatutok dahil maaaring nakaasa sa susunod na 0 minuto ang darating mong biyaya. Iyan nakatagong koneksyon, direksyon daloy ng enerhiya. Naranasan mo na bang pumasok sa isang kwarto at biglang makaramdam ng kaba, kahit wala namang nangyayari? O kaya'y tumayo sa isang lugar at maramdaman agad ang katahimikan, seguridad, at kapayapaan. Hindi ito aksidente, ito ay enerhiya. At tulad ng tao at lugar, ang mga bagay ay may dalang enerhiya rin, lalo na ang pitaka mo. Sa Feng Shui, tinatawag itong chai, ang hindi nakikitang puwersa na nakaapekto sa swerte, emosyon, at kita. Sa ating kultura, may kapareho tayong salita, daloy. Kapag may humaharang sa daloy na ito, naiipit ang mga biyaya. Pero kapag malaya itong umaagos, doon nagyayari ang mga himala. Ngayon, isipin mo ito, ang pitaka mo ay hindi lang lalagyan ng pera. Ito rin ang sumisimbolo sa relasyon mo sa kasaganaan. At kung ito'y nakaharap sa maling direksyon, maaaring ikaw mismo ang hindi sinasadyang tumutulak palayo sa yaman. Kahit isang simpleng bagay, gaya ng kung paano mo inilalagay ang pitaka mo sa mesa, kama, o bag, ay maaaring magsilbing parang pinto, sarado sa biyaya, o bukas sa kasaganaan. At ang paniniwalang ito ay hindi lang para sa mga mayaman o espiritual. Sa katunayan, maraming matagumpay na negosyanteng Pilipino ang sumusunod sa mga direksyong ritual. Dapat palaging nakaharap sa silangan ang pitaka kapag inilalagay sa drawer. Ang mga bag ay dapat isabit malapit sa hilagang sulok. Pati ang mga lumang barya ay nilalagay sa bintana upang tawagin ang pera papasok. Si Baba Vanga, ang kilalang manghuhula, ay may sinabi rin sa kanyang mga hula. Ang enerhiya ng pera ay hindi nasa dami, kundi sa kung paano ito pinapadaloy. Kasama na rito kung paano mo iniimbak, hinahawakan, at kung anong direksyon ang kinakaharap ng iyong pitaka. Kaya kung ginagawa mo na ang lahat ng tama, nagsusumikap, nagdadasal, nag-ipon, pero parang laging naudlot o nauubos pa rin ang pera, baka panahon na para suriin kung may bara sa iyong enerhiya. Dahil sa isang simpleng pag-aayos lang ng direksyon, maaaring ang pitaka mong dati parang patibong sa pera ay maging isang magnet ng kayamanan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung bakit sagrado ang pitaka. At paano pati mga maliliit na gawi, tulad ng kung saan mo ito inilalagay sa gabi, ay maaaring humubog sa buong kapalaran mo sa pananalapi. Yan pitaye, simbolo ng kasaganaan. Madalas nating iniisip na ang pitaka ay isang simpleng lalagyan lang. Lalagyan ng pera, card, at wala ng iba. Pero sa katotohanan, ang pitaka ay higit pa sa balat o tela. Ito ay isang salamin ng iyong kaisipan tungkol sa pera at isang makapangyarihang simbolo ng kung paano mo inaakit o tinataboy ang kasaganaan. Mula pa sa sinaunang China hanggang sa makabagong mga ritual, ang pitaka ay laging tinatrato ng may respeto. Dahil ang pera ay hindi lang basta currency, ito ay enerhiya. At kung ang pitaka mo ay magulo, sira, o pinababayaan, parang sinasabi mo sa universo, hindi ko pinahahalagahan ang yaman. Isipin mo, kailan mo huling nilinis ang pitaka mo?
May dala ka bang expired na gusot-gusot na pera? Resibo mula 5 buwan na ang nakalipas. Kung posible na ang pitaka mo ay nag-ipon ng mga bara, hindi lang pisikal, kundi pati energetiko. Ang pitaka ang intahanan ng iyong pera. Titira ka ba sa bahay na wasak at magulo? Siyempre hindi. Kaya bakit mo hahayaang ang enerhiya ng pera mo ay manirahan sa magulo at madilim na lugar? At ang direksyon ay may dagdag pang epekto. Kapag mali ang direksyong kinakaharap ng pitaka mo, para itong pintuang nakaharap sa pader, walang enerhiyang makakapasok. Imbes na mag-imbita ng kasaganaan, nakalilikha ito ng isang hindi nakikitang stop sign. Maraming spiritual practitioner, pati na rin ang mga sumusunod sa aral ni Nostradamus, ang naniniwalang ang ating mga gamit ay sumisipsip ng intensyon. Kapag inilagay mo ang pitaka mo sa madilim at tagong sulok. Kapag itinapon mo lang ito sa sahig. O kapag inilagay mo ito sa ilalim ng damit na nakaharap sa saradong direksyon. Hindi lang ito pagiging magulo, ito ay literal na pagharang sa daloy ng iyong biyaya. May mga zodiac signs din na masensitibo sa ganitong enerhiya. Ang mga earth sign gaya ng Virgo o Taurus na naghahanap ng stability ay madalas na apektuhan kapag nagulo ang kanilang money energy. Ang mga fire sign naman, maaaring di agad maramdaman pero unti-unting naiipon ang kaguluhan. Kaya nga maraming ritual ay hindi nagsisimula sa kandila, kundi sa pitaka. Linisin ito. Basbasan. Alin. At mapapansin mo, hindi lang dagdag pera, kundi dagdag kapayapaan, linaw ng isip at mas maraming oportunidad. Sa susunod na bahagi, ibubunyag natin kung aling direksyon ng pitaka ang itinuturing na mapanganib. At bakit ang simpleng paglalagay nito sa maling posisyon ay maaaring tahimik na humaharang sa kasaganaan na para sana sayo. Mali ng direksyon, bakit iti mapanganib? Ngayong alam mo na kung gaano ka-powerful ang pitaka mo, pag-usapan natin ang isang simpleng bagay na maaaring tahimik kang hinihila paurong, ang direksyon. Karamihan sa tao, hindi ito iniisip. Pagka-uwi, ihahagis lang ang pitaka sa kama, istante, o kung saan-saan. Pero tuwing inilalagay mo ang pitaka sa maling direksyon, para mo na ring sinasabing, hindi pa ako handa sa kasaganaan. Sa mga tradisyonal na paniniwala gaya ng Feng Shui, at maging sa mga lumang pamahiing Pilipino, iniiwasan ang kanluran pagdating sa paglalagay ng pera. Bakit? Dahil ang kanluran ay konektado sa paglubog ng araw. Ang katapusan ng araw, enerhiya ng pagwawakas, ng mga bagay na unti-unting nawawala. Kapag ang pitaka mo ay nakaharap sa kanluran, parang sinasabi mo, hayaan mong umalis ang pera ko. Hayaan mong maglaho. Kaya't kapag inilagay mo ang pitaka mo sa direksyong kanluran, lalo na habang natutulog ka, isa itong malaking pagkakamali. Ang pagtulog ay panahon ng pag-reset ng enerhiya. At kung sa panahong ito, ang pitaka mo ay sumisipsip ng enerhiyang nagtatapos. Gigising ka na may pakiramdam ng kakulangan o pagkawala, kahit hindi mo ito namamalayan. Isa pang pagkakamali. Ang paglalagay ng pitaka sa ilalim ng kalat, lumang damit o diretsyo sa sahig. Sa kulturang Pilipino, ang paglalagay ng pera sa sahig ay isang malaking bawal. Ibig sabihin nito, inilalagay mo ang mga biyaya mo sa pinakailalim, parang hindi ito mahalaga. Mas malala pa, ito ay humihikayat ng negatibong enerhiya, lalo na kung ang lugar na yon ay marumi o hindi nililinis. Pati ang bag mo ay may epekto. Kung ang pitaka mo ay laging nasa bag na tinatambak lang sa sofa. O mas malala, inilalapag malapit sa pinto na nakaharap palabas. Inaalin mo ito sa exit energy, enerhiyang nagsasabing, paalis na ako. Wala na ako dito. Maraming tao ang hindi namamalayang paulit-ulit ang ganitong pattern. Kumikita sila ng pera. Pero hindi ito tumatagal. Hindi nila maintindihan kung bakit. Pero araw-araw, ang pitaka nila ay nakaharap sa kanluran, nasa sahig sumisipsip ng patay na enerhiya. Ngayon, isipin mo ito. Paano kung baliktarin mo lang? Paano kung i-reposition mo ang pitaka mo na nakaharap sa silangan o timog silangan? Ang direksyon ng pagsikat ng araw, ng paglago, ng mga biyayang dumarating. Isang simpleng kilos lang, at maaaring magbago ang tugon ng universo sa enerhiya mo. Hindi ito pamahiin, ito'y alignment. Sa susunod na bahagi, susuriin natin kung paano tumutugon ang bawat zodiac sign sa energy ng pitaka. At kung bakit ang ilan ay mas madaling maapektuhan ng mga blockages sa pera. Koneksyon sa zodiac, ines pinapalalagye ay kinang iyong sign.
Hindi pare-pareho ang reaksyon ng mga tao sa enerhiya, kabilang na ang enerhiya ng pitaka. At alam mo ba? Malaki ang papel ng zodiac sign mo sa kung paano mo pinangangalagaan, inaakit, o hindi sinasadyang tinataboy ang yaman. Tara't himayin natin ito. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ang mga fire sign ay matapang, mapusok, at puno ng sigla. Pero pagdating sa pera, madalas silang gumastos bago mag-isip. Nahuhumaling sila sa luho, instant na kasiyahan, at malalaking dalaw. Dahil dito, kailangan nila ng structured wallet, hindi yung makislap o sobrang pabongga. Iwasan nilang ilagay ang pitaka kung saan-saan lang. Mainam para sa kanila ang wallet na nakaharap sa timog silangan, ang direksyon ng aksyon, ambisyon, at oportunidad. Dapat din nilang panatilihing organisado ang pitaka, ito ang balanse sa apoy ng kanilang enerhiya upang maka-attract ng pera nang hindi agad nauubos. Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Natural na matipid at praktikal ang mga earth sign. Masipag sila at pinahahalagahan ang katatagan. Ngunit minsan, sobra silang nagtitipid, itinatago pa rin ang lumang resibo, expired na o ginagamit ang pitakang halos masira na. Ito ay nagdudulot ng stagnant na enerhiya. Kung isa kang earth sign, ituring mong bangko ang iyong pitaka, linisin ito, palitan kapag sira na, at ilagay ito na nakaharap sa silangan upang hikayatin ang bagong daloy ng pera. Isang wallet ritual kada buwan ay napaka-epektibo para sa earth signs. Leo signs, Gemini, Libra, Aquarius. Ang mga air sign ay mga palaisip at mahusay makipagkomunikasyon, pero minsan, hindi sila konektado sa physical na mundo, kabilang ang pera. Mabilis silang makaakit ng pera, pero hirap itong mapanatili. Madalas ang wallet nila ay pakalat-kalat, naiiwan kung saan-saan, minsan bukas pa, o nawawala. Kung air sign ka, kailangan mo ng routine. Ilalagay ang pitaka araw-araw sa isang tiyak na lugar, mainam sa hilagang silangan ng kwarto mo. Ang direksyong ito ay tumutulong na i-focus ang mental energy at panatilihing matatag ang pananalapi. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Ang mga water sign ay emosyonal at malalim ang intuisyon. Madalas nilang kinokonekta ang pera sa emosyon, gaya ng guilt, takot, o maging pag-ibig. Kapag pakiramdam nila ay hindi sila karapat-dapat, sila mismo ang humaharang sa daloy ng pera. Ang pitaka nila ay refleksyon ng kanilang damdamin, puno ng hindi kailangan, o minsan, sinasadyang walang laman. Dapat ituring ng mga water sign ang pitaka bilang isang sagradong espasyo. Panatilihin lamang ang mga bagay na mahalaga sa loob nito. Gamitin ang mga kulay na nakapapakalma gaya ng asul, teal, o kayumanggi. Pinakamainam na direksyon para sa kanila. Timog kanluran, upang i-ground ang emosyon at gawin kita ang intuisyon. Ano ang ibig sabihin nito para sa'yo? Hindi mo man kontrolado ang lahat ng sitwasyon sa buhay, pero kontrolado mo kung paano mo alagaan ang tahanan ng iyong pera. Ang zodiac ay gabay lamang upang mas maintindihan mo ang natural mong ugali. At kapag alam mo na ito, hawak mo na ang kapangyarihang ayusin ang enerhiya mo. Kahit ikaw pa ay isang fairy Aries o dreamy Pisces, ang sikreto ay ialin ang pitaka mo sa iyong energy type. Dito nagsisimula ang pag-transform ng isang simpleng bagay tungo sa isang espiritual na kasangkapan. Sa susunod na bahagi, ituturo namin ng eksakto kung paano mo maaayos ang direksyon ng iyong pitaka, step by step. Malalaman mo kung saan ito ilalagay, anong direksyon ang tama, at paano mo mabubuksan sa wakas ang iyong sarili sa tuloy-tuloy na daloy ng yaman. Iyan ba na dapat gawin, ayusin yan na direksyon. Ngayong alam mo na kung anong direksyon ang humaharang sa kasaganaan, at kung paano naapektuhan ng iyong zodiac ang daloy ng enerhiya, panahon na para ito'y ayusin. At huwag mag-alala, hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Sa ilang simpleng hakbang na may intensyon, maaari mong gawing money magnet ang iyong pitaka. Simulan natin sa mga pinakamahusay na direksyon para sa kasaganaan. Silangan, East, simbolo ng pagsikat ng araw. Nangangahulugan ito ng bagong simula, paglago, at pagpasok ng kita. Timog silangan, Southeast, itinuturing sa Feng Shui bilang direksyon ng kayamanan, tagumpay sa negosyo, at oportunidad. Hilagang silangan, Northeast, para sa malinaw na kaisipan, karunungan, at pag-akit ng pera sa pamamagitan ng ideya o komunikasyon. Ano ang mga dapat mong gawin? Isa, i-reposition ang pitaka araw-araw. Saan mo man ilagay ang pitaka, sa drawer, bag, o sa tabi ng kama, tiyaking ito'y nakaharap sa silangan o timog silangan. Kung ito'y nakahiga, ang pagbubukas ng pitaka ay dapat nakatapat sa tamang direksyon.
Kung ito naman ay nakatayo sa loob ng bag o drawer, ang itaas na bahagi ay dapat nakaalin sa mga direksyong iyon. Ito ay simbolikong pagbubukas ng sarili sa enerhiyang papasok, sa halip na humarang dito. 2. Piliin ang tamang lugar ng paglalagyan. Huwag kailanman ilagay ang pitaka sa sahig, sa ilalim ng kama, malapit sa pinto, lalo na kung palabas ang direksyon, sa ibabaw ng kalat o maruruming damit. Sa halip, itago ito sa malinis, tahimik, at nakataas na lugar, gaya ng kahoy na drawer o isang hiwalay na pouch sa loob ng bag. May ilang Pilipino pa nga na naglalagay ng barya sa ilalim ng drawer ng pitaka, palatandaan na pera ang humihila ng pera. 3. Linisin at ayusin ito linggo-linggo. Tuwing linggo o araw ng sweldo, maglaan ng 5 minuto upang alisin ang mga resibo at basura. Itapon ang mga expired na card. Ayusin ang mga papel na pera, lahat ay nakaharap sa isang direksyon. Magdagdag ng lucky charm, gintong barya, cinnamon stick, dahon ng laurel, o pulang sinulid. Ituring ang pitaka mo na parang templo, dahil dito naninirahan ang enerhiya ng iyong self-worth at kasaganaan. 4. Mahalaga rin ang kulay ng pitaka. Pumili ng kulay base sa enerhiya mo. Itim o kayumanggi, para sa grounding at stability, pinakamainam para sa earth at water signs. Pula o ginto, para sa lakas, aksyon, at mabilis na enerhiya, bagay sa fire signs. Berde, simbolo ng paglago at kayamanan, maganda para sa lahat. Asul, para sa kalmadong paggastos at intuition, lalo na para sa water signs. Iwasang gumamit ng sira, lumang, o sobrang palamuting pitaka, nakalilito ito sa enerhiya at nag-akit ng kaguluhan. 5. Gawin ang night ritual placement. Bago matulog, ilagay ang pitaka malapit sa ulo, sa drawer o bag sa tabi ng kama, at tiyaking ang bukasan ay nakaharap sa silangan. Habang natutulog ka, nagre-reset ang enerhiya, at tinatanggap ng direksyong ito ang biyaya sa paggising mo. Maari mo ring bulongin ang simpleng dasal. Bukas ako sa pagtanggap. Hayaan mong dumaloy ang pera sa akin ng madali. Maaaring tila maliit lang ang mga pagbabagong ito, pero ang epekto ay alignment sa natural na daloy ng respeto, enerhiya, at kahandaan. Kapag iginagalang mo ang pisikal na espasyo ng pera, sumusunod ang espiritual na enerhiya. At tumutugon ang universo sa paraang hindi mo inaasahan. Sa susunod na bahagi, tutunghayan natin ang mas personal na aspeto, tunay na kwento ng mga Pilipinong sinubukan ito, at kung ano ang nangyari matapos nilang baguhin ang direksyon ng kanilang pitaka. Tunay kwento karanasan. Approx. 450 salita. Minsan, isang maliit na pagbabago lang ang kailangan para magbukas ng malaking pagbabago. At para sa maraming taong sinubukan ang wallet direction ritual na ito, may kapangyarihang nangyari. Tingnan natin ang ilang totoong kwento na nagpapatunay, ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling, tumutugon ito. Kwento 1, ang grocery raffle winner mula Quezon City. Si Jessa, isang 32 anyos na single mom mula Quezon City, ay nakapanood ng TikTok video tungkol sa wallet energy. Dahil sa curiosity, nilinis niya ang kanyang pitaka, tinanggal ang lahat ng lumang resibo, at inilagay ito sa drawer na nakaharap sa timog silangan. Sa parehong linggo, habang namimili siya ng groceries, sumali siya sa isang raffle promo. 3 araw lang ang lumipas, nakatanggap siya ng tawag. Nanalo siya ng 1,000,000 worth ng grocery items. Sabi niya, hindi ko alam kung tsamba lang. Pero ang totoo, ito lang ang binago ko sa buhay ko, ang wallet ko. Simula noon, hindi na niya pinapaharap ang pitaka sa kanluran. May isinulat pa siyang maliit na papel sa loob, money flows to me. Kwento 2, matagal ng bayad sa Davao. Si Marco, isang freelance video editor mula Davao, ay matagal nang hindi binabayaran para sa isang project na natapos na buwan na ang nakalilipas. Ikinuwento sa kanya ng kaibigan ang tungkol sa wallet direction at energy blockages. Bagamat may pagdududa, sinubukan niya ito. Iniharap niya ang pitaka sa silangan. Tinanggal ang mga expired na li. Naglagay ng cinnamon stick at isang lumang barya sa loob. Pagkalipas ng 48 oras, ang kliyenteng may utang sa kanya ng 6 na buwan ay biglang nag-message at nagbayad ng buo. Coincidence? Tanong niya. Siguro. Pero mula noon, araw-araw ko na itong ginagawa. At simula noon, hindi na ako nawalan ng trabaho. Kwento 3, retiradong guro sa Iloilo na nakahanap ng kapayapaan. Si Aling Norma,
65 anyos na retiradong guro, ay laging nagrereklamo na mabilis maubos ang pera, kahit araw ng pensyon. Hindi niya alam, inayos ng anak niya ang kanyang pitaka, nilinis, nilagyan ng gintong ribbon, at inilagay sa altar ng dasalan, nakaharap sa silangan. Pagkalipas ng 1 linggo, sinabi ni Aling Norma na may kakaiba siyang nararamdaman. Parang hindi ko na iniisip ang pera buong araw. Meron at meron dumadating kahit papano. Hindi man siya nanalo sa loto pero ramdam niya ang gaan, ang kapayapaan, at hindi na siya takot mawalan. Ito'y hindi kwentong fantasya. Ito'y tahimik na pagbabago. Patunay na kapag iginalang natin ang enerhiya ng pera, kahit simpleng ritual ay kayang baguhin ang ating realidad. At kung ikaw ay nanonood ngayon, baka ito na ang pagkakataon mo. Sa susunod na bahagi, ibabahagi namin ang spiritual ritual at affirmation na mag-a-activate sa enerhiya ng iyong pitaka para dumaloy ang biyaya, hindi lang minsan kundi araw-araw. Spiritual ritual o panalangin para aktibahin Genzi kasaganaan. Ngayong nakaharap na sa tamang direksyon ang iyong pitaka. Panahon na para i-activate ang enerhiya sa loob nito. Dahil ang pera ay hindi lang pisikal, ito rin ay espiritual. At kapag nagsalita ka ng may layunin, ang universo ay nakikinig. Narito ang isang simpleng ritual, inspirasyon mula sa mga sinaunang tradisyon at espiritual na gabay tulad ni Baba Vanga na ginagamit ng libo-libo upang makaakit ng biyaya araw-araw. Wallet blessing ritual, gawin ito mamayang gabi. Pinakamainam na araw, Biyernes o araw ng bagong buwan, New Moon. Pinakamainam na oras, sa pagitan ng 7 oras yes, 9 oras ya. Mga kailangan. Ang iyong pitaka, malinis at maayos. Isang barya, anumang halaga. Maliit na kandila, kulay berde o puti. Kaunting cinnamon, opsyonal, pampalakas ng yaman. Mga hakbang. 1. Maghanap ng tahimik na lugar. Umupo sa isang lamesa na nakaharap sa silangan. 2. Sindihan ang kandila at hawakan ang pitaka gamit ang 2 kamay. 3. Huminga ng malalim. Banggitin o isipin ang mga salitang ito. Binabasbasan ko ang pitakang ito. Naway mapuno ito ng kapayapaan, kasaganaan at layunin. Dumadaloy sa akin ang pera ng madali. Handa na akong tumanggap. Pinararangalan ko ang enerhiya ng kayamanan at tinatanggap ko ito ngayon. 4. Budburan ng kaunting cinnamon ang barya at ilagay ito sa loob ng pitaka. 5. Hayaan ang kandila na nakasindi ng hindi bababa sa 7 minuto. 6. Kapag tapos na, sabihing mangyari nawa. At gayon nga at patayin ang apoy. Araw-araw na panalangin. Bukas ang pitaka ko sa pagtanggap. Dumarating ang pera sa akin ng madali at madalas. Ako'y nakaalin sa kayamanan, kasaganaan at kalayaang pinansyal. Gawin ang ritual na ito ng may buong paniniwala, kahit parang kakaiba ito sa una. Ang paggalang sa iyong pitaka, ang pagsambit ng basbas, at ang paglalagay nito sa tamang direksyon ay isang makapangyarihang mensahe sa universo. Handa na ako. Sa huling bahagi, pagsasama-samahin natin ang lahat ng ito sa isang makapangyarihang paalala. At isang call to action na maaaring magbukas ng milagro para sa iba rin. Pangwakas inay mensahe panandang pandagdag panawagan ni si Pagkilos. Nakarating ka na sa dulo ng video na ito. Pero baka ito pala ang simula ng isang panibagong yugto sa buhay mo. Dahil kapag naintindihan mo na ang pitaka mo, ay higit pa sa lalagyan ng pera. Kapag tinanggap mo na ang direksyon nito, ang enerhiya, at maging ang laman ay nakaapekto sa daloy ng mga biyaya sa iyong buhay. Hindi mo na ito kailanman titingnan ng pareho. Hindi lang ito tungkol sa pitaka. Ito ay tungkol sa iyo. Sa paniniwala mo. Sa alignment mo. Sa kahandaan mong tumanggap. At marahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Nararamdaman mo ito, ang tahimik na tinig na bubulong. Magiging iba na ito ngayon. Kaya ito ang susunod mong hakbang. Gabi-gabi, ayusin ang direksyon ng iyong pitaka. Linisin ito. Igalang ito. Ilagay ang barya. Banggitin ang affirmation. At hayaan mong salubungin ka ng sikat ng araw bukas na may bagong enerhiya sa iyong buhay. Pagkatapos ng 7 araw, balikan mo ang video na ito. At tanungin ang sarili mo, may nagbago ba? Dahil kung, kahit maliit lang, malalaman mong hindi ito basta kwento. Ito'y naging simula ng pagbabago. Mag-comment ka sa ibaba. Ano ang zodiac sign mo? Naramdaman mo na bang iniiwasan ka ng pera ng walang dahilan?
Handa ka na bang subukan ang ritual mamayang gabi? Ang kwento mo ay maaaring maging dahilan ng pag-asa ng iba. At kung ang mensaheng ito ay dumating sa iyo sa tamang sandali, I like mo ang video. I share mo ito sa kaibigan. Mag-subscribe para sa iba pang sikreto, senyales, at paggising ng kaluluwa. Tandaan, hindi pinapatagal ng universo ang mga biyaya. Minsan, hinihintay lang nitong i-turn mo ang iyong pitaka at ang puso mo sa tamang direksyon.